kwentong nakakaantig ng puso. Si Sumayyah bint Khayyat ang naging unang martir, syahida. Nang hindi siya umalis sa pananampalataya, siya'y tinuhog ng sibat ni Abu Jahal sa kanyang pribadong bahagi ng katawan, dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Yasir ay pinahirapan ng husto hanggang siya'y namatay. Si Yasir ibn Amir ay mula sa Yemen na dumayo sa Makkah. Doon ay pinakasalan niya si Sumayyah bint Khayyat at nagkaroon sila ng anak na si Ammar ibn Yasir, na kalaunan ay naging isa sa kilalang sahaba ng Propeta Muhammad. Sila ay kabilang sa mahihirap at walang malakas na tribong tagapagtanggol sa Makkah, kaya sila'y naging target ng pang-aabuso ng Quraysh. Nang dumating ang mensahe ng Islam sa pamamagitan ng Propeta Muhammad, ang buong pamilya ni Yasir ay kabilang sa mga unang naniwala. Sila ay buong tapang na yumakap sa pananampalataya Islam kahit batid nilang haharap sila sa matinding pagsubok. Dahil wala silang malakas na proteksyon, sila'y kinuha ng mga Quraysh at ibinilad sa matinding init ng araw. Pinahiga sila sa disyerto, tinali at hinahampas, pinapahirapan para talikuran ang Islam. Si Ammar ay paulit-ulit na pinapahirapan hanggang sa minsan ay napilitang magbigkas ng salita labag sa Islam, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matatag sa pananampalataya. Si Sumayyah bint Khayyat ang naging unang martir, syahida, sa Islam. Nang hindi siya bumitiw sa pananampalatayang Islam, siya'y tinuhog ng sibat ni Abu Jahl sa kanyang pribadong bahagi ng katawan, dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang katapangan at pagtanggi na talikuran ang Islam, kahit sa harap ng kamatayan ang nagbigay sa kanya ng karangalan bilang unang martir sa Islam. Habang ang pamilya ni Yasir, Sumayyah at Ammar ay pinapahirapan ng mga Quraysh, sa ilalim ng matinding init ng araw, dumaan si Propeta Muhammad. Siya ay lumapit sa kanila upang bigyan ng lakas ng loob. Hindi niya agad kayang iligtas sila mula sa kamay ng Quraysh dahil siya mismo ay walang malakas na puwersa para proteksyon sila, maliban sa tiyuhin niyang si Abu Talib. Kaya't binigyan niya sila ng pag-asa at pangako mula kay Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabran ya Yasir, fa inna mawidakum al-jannah. Sa Tagalog, magtiis kayo o pamilya ni Yasir, sapagkat ang paraiso ang ipinangako sa inyo ni Allah. Ang propeta ay hindi lamang basta nagbigay ng awa, kundi nagpaalala ng gantimpala mula kay Allah para sa kanilang pagtitiis. Ito ay naging lakas ng loob para sa kanila na manatiling matatag hanggang sa kanilang huling hininga. Dahil sila'y kabilang sa mahihirap at walang tribal protection. Dahil nais ng Quraysh pigilan ang paglaganap ng Islam at takutin ang ibang naniniwala. Dahil matatag sila sa pananampalataya at hindi nagpatinag kahit na dumanas ng matinding hirap. Ang aral sa kanilang buhay, ang pananampalataya ay sinusubok at ang tunay na naniniwala ay nananatiling matatag kahit sa hirap. Ang karangalan ng isang tao ay hindi sa kanyang yaman o tribo, kundi sa kanyang paninindigan sa katotohanan. Ang kanilang sakripisyo ay sobrang hirap. Simbolo ito ng Muslim na matatag sa kanyang pananampalataya. Masuwerte tayo dahil hindi natin dinanas ang pahirapan para lang bumitaw sa Islam. Tayo ay malayang-malaya ngaon. Walang pumipigil na isabuhay ang Islam. Kaya naman mas lalo pa natin pagbutihin ang ating pananampalataya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.